Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, at kung saan man makarating ang palatuntunang Pastor Lahi Live. Sa pangalan po ng bugtong at buhay na Diyos, mga Diyos, mga Kristong pinakamakapangyarihan sa lahat, na siyang lumikha ng langit at lupa at sa lahat ng mga bagay na nagigita at hindi nagigita, na sa pamamagitan ng kanyang pinakamakaparehang kamay, kanyang ginawa ang tao mula sa alkabok ng lupa, ayon sa kanyang wangis, at siya din ang walang mancha, walang dungis at walang kapintasan. Ang nag-iisang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. At siya din po ang walang dungis, walang kapintasan, ang bugtong at buhay na Diyos. At sa pangalan din po ng kanyang mga isinugo nitong huling kapanahunan, wala pong ibang ating mahal at kagalang-galang na Father Lahi, at sa pagbabalik po sa Espiritu at kapangyarihan ng bugtong na sugo, wala pong ibang ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lahi. So isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, at kung saan man makarating ang palatuntunang Pastor Lahi Live. So binabati ko rin ng isang mapagpalang gabi ang ating Vice President sa the Kingdom of God and His Righteousness. Thou hast magnified thy word above all thy name. Wala pong iba, Pastor Amancio Buntilao. Kasama po ng kanyang mahal sa buhay, aking butihing ina sa Sermila Buntilao. At sa inyong buong pamilya. At sa ating First Division Pastor, binabati ko ng isang palang gabi, Pastor Noriel Namukatkat. Kasama ng mahal sa buhay, Sir Blessing Me Namukatkat, at sa inyong buong pamilya. Elder Ricky Aquino and family, Sister Annabel, Namukatkat Tagik, at sa iyong mahal sa buhay, sa inyong buong pamilya. At dyan naman sa Lagindingan, Warais family, Elder Dodong Warais, at lahat ng iyo dyan, Sister Jen, at Sister Merly, lahat-lahat ng nasa Lagindingan branch. At sa San Francisco naman po mga kapatid, binabati natin ng isang palang gabi, Elder Ellie Gulyes, kasama ng iyong mahal sa buhay, Sister Myra Gulyes, kasama ni Sister Mitch, at sa inyong dalawa pang anak. Binabati pa natin ang isang palang gabi, Elder Nemuel Gulyes, and Sister Marites, Elder John, and Sister Lydia, and ang buong pamilya ng Gulyes family. At dyan naman po sa Tagum sa aking mga kapatid, Brother Michael Kabasag, kasama ng mahal sa buhay, Sister LV Kabasag, at kay Gianna, at kay Brother Golden Ray Kabasag, at sa kanyang mahal sa buhay, Sister Elma Kabasag, at kay Fraxil, at kay Liana Mayer. Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat dyan. At dyan naman po sa Davao mga kapatid, binabati natin ng isang palang gabi. Walang iba, ang ating legendary organist, walang iba. Ang ating sound engineer, Brother James Pasanting Biloy Jr. Kasama ng mahal sa buhay, Sister Queenie Kabahog, at sa inyong buong pamilya, kay Caleb Isaac at kay Baby Shiva. At dyan naman po, binabati natin ating Second Division Pastor, Pastor Alex Roidas, kasama ng mahal sa buhay, Sister Judith Roidas, at sa inyong buong pamilya. At sa lahat po ng mga pastor at elder sa Division 2, Pastor Leopoldo Shatanan, Pastor Junicio Bation, Elder Jaime Sige, kasama ng kanyang mahal sa buhay, Sister Rosa, sa inyong buong pamilya. Sa lahat po ng mga pastor at elder, mga minamahal ko mga kapatid. At sa ating Third Division Pastor, binabati natin ang isang magpalang gabi, Pastor Marcos Turiba, kasama ng iyong mahal sa buhay, Sister Virginia Turiba, at sa inyong buong pamilya. At sa lahat po ng mga pastor at elder sa Division 3. At binabati din natin ating 4th Division Pastor, isang mapagpalang gabi, Pastor Joseph Salig, kasama ng iyong mahal sa buhay, Sister Flordelisa Salig, at sa inyong buong pamilya. At sa lahat po ng mga pastor at elder sa Division 4, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. At sa ating 5th Division Pastor sa Leo El Nido, Palawan, walang iba, mayad na gabi, kaninong tanan, Pastor Nisor Manga, kasama ng iyong naina, Sister Fe Manga, at sa inyong buong pamilya. At sa Bukana El Nido, Palawan naman, isang mapagpalang gabi, Pastor Jason De Leon, kasama ng iyong mahal sa buhay, Sister LV De Leon, at sa inyong buong pamilya. Kay Nanay Tessie, kay Nanay Ninita, dyan sa Bukana El Nido, Palawan. At dyan naman po mga kapatid sa Taytay, Palawan, Pastor Arman Paghunasan, kasama ni Sister Lizelle Paghunasan, sa iyong buong pamilya. At dyan naman sa headquarters natin sa Mauyon, wala iba, Mother Bing Neves Bara, kasama ni Elder Munding at sa inyong buong pamilya. Sa Aborla naman, Nanay Dulce Dakasin, kasama ni General Ruben Dakasin at sa inyong buong pamilya. At sa Punang naman, Elder Rumbay Nablia, kasama ng Tubaran family. Isang mapalang gabi sa inyong lahat dyan. At sa Nangalaw, Linapakan, Palawan naman, isang mapalang gabi, Elder Rolando Alcantara. At
Sa laging updated sa social media, walang iba, Sister Susan Martinez Alcantara. At sa inyong lahat dyan, sa Nangalaw, Linapakan, Palawan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. At dyan naman po sa Lipa, Batangas, sa ating mahal na kapatid, Sister Irma Hinita. At sa inyong buong pamilya, magandang gabi sa iyo, Sister Irma. At sa ating pastor dyan, Pastor Joseph Fonte, kasama ng kanyang mahal sa buhay, Sister Adela Fonte. At sa inyong buong pamilya at sa inyong butihing ina, sa Pinamalayan Oriental, Mindoro, walang iba, ang ating mahal na nanay, Nanay Yole Fonte. At sa inyong buong kapitbahay, Nanay Yole Fonte. At sa lahat po ng nandyan sa Pinamalayan Oriental, Mindoro, Sister Patricia Matining, Sister Jennifer Mahava Fahutrao, Brother Renante Fahutrao Malarayap, isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Brother Jonathan Lamarca, mapagpalang gabi po sa ating lahat. At dyan naman po sa Tondo, Maynila, sa aking mga mahal na mga kapatid, Brother Ken Kabasag, kasama ng kanyang very supportive na wife, Sister Mirafel Garupa, Guapa Kabasag, kasama ng kanilang mga buong pamilya, kanilang mga anak, kay Brother Jolan, ang pinakagwapo dyan sa Tondo, Maynila, at kay Sister Alin, at kay Kin Brian, at kay Sister Miracle. At dyan naman po mga kapatid sa isang kuya ko pa, sa Binondo, Maynila, isang mapalang gabi, Brother Jojo Yokada, Kuya Jojo, at kasama ng iyong very supportive na wife, ang pinaka-sexy, pinaka-maganda, walang iba, Sister Mary Rose Remoto, at kina Juday, kina Judith, kina Kulas, kina Nene, at sa inyong buong pamilya lahat dyan. So mga kapatid, binabati ko rin pala sa Undoy Ibahay, ang ating mahal na nanay, Nanay Esther Tenazas. Magandang gabi po, Nanay, at sa inyong buong pamilya. At dyan naman po sa Cebu, the last man standing, wala pong iba, Uncle George Mendez, at kay Ate Bebe Hirona. At dyan naman po mga kapatid sa Cebu, kay Sister Els Makili na nag-birthday nung nakaraan, belated happy birthday, kasama ni Brad Glenn at ni Sister Aliyah, kanilang anak. At dito naman po mga kapatid sa ibang bansa, from Bahrain, Sister Annabelle and Sister Annalie Pagunasan, maraming salamat sa inyong pastors. At dyan naman po sa Qatar kay CGM Corisma, Sister Mary Jane. Dyan naman po sa Singapore, Sister Jen Akalae, Sister Claire Marigmen. At dyan naman po sa Dubai, Sister Blessing Minamukatkat. Isang mapalang gabi po sa ating lahat, mga minamahal kong kapatid. At isang mapagpalang gabi sa ating lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, at saan man makarating ang palatuntunang Pastor Lahi Live. Welcome pong lahat sa Pastor Lahi Live, mga minamahal kong kapatid, at nais ko rin batiin ang kasama ko mga kapatid, ang ating sekretary sa Karian at Katwiran, wala iba, Sister Elena Neri, kasama ng kanyang mahal sa buhay, Elder Ellie Neri, kay Sister Shama. At sa aking mga pamangkin, Brother Ryan Redoble, Sister Yuna Redoble, Brother Buas Limong Fasil, at sa mga intro voice sa Pastor Lahi Crew na lagi pong nasa likod ng kamera, na tinulungan po tayo sa tulong po ng bugtong at buhay na Diyos. Binigyan po tayo ng mga kasamahan para po makatulong sa gawain ng kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Sister Sheena Labad, ating editor ng Pastor Lahi Live, at Mr. Sir Michelle Kabasag, ang ating chef cook dito sa bahay. At kaya sa ating legendary at recording artist, walang iba, Brother Christian Luis Neri. At sa ating Back to Christ Apologies, mga kapatid, walang iba, Commander Atsa. Manood po kayo lagi ng live niya kasi at kinukontinue niya mga kapatid, mas nagbibigay siya ng reaction at nagbibigay siya ng insights mga kapatid, additional insights. Okay, Mondays to Fridays, 4 p.m. Start 4 p.m. or early sa 4 p.m. then to 6 p.m. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So mga kapatid, babatiin ko muna yung ating mga minamahal na mga kapatid ngayon na bumabati. Nanay Esther Tinazas, magandang gabi po. Nanay Yoli Fonte, magandang gabi po. Brother Mark Joben Fuentes Labad, kay Elder Max Labad, kay Sister Sally, at kay Junli, at kay Joben. Ay sa mapalang gabi dyan, Labad family. Elder Jaime Sige, dalay ko ng bugtong buhing at Diyos ng mga Diyos, nga mao si Ginoong Kristo, nga mo'y tag-iya sa atong kinabuhi. Mayong gabi sa tanan, kay Sunan, ilabi na. Sa tunduha ka mga gwapa na moderator, lalo na sa pinakamahal si Sir Jeremy Deborah Israel. Shalom, alikim. Alikim, shalom, moderator. Magandang gabi sa iyo, Elder Jaime. Sige, kasama ng iyong buong pamilya. Okay? Nanay Yole Fonte, magandang gabi po, Sister Cherry Deborah Israel. Shalom, alikim. Alikim, shalom, Nanay Yole Fonte. Mikaela Validor, Sister Mikaela. Magandang gabi po, magandang gabi, Mikaela. Sama ng iyong buong pamilya.
Sister Micaela Grace Balaga, magandang gabi po. Magandang gabi, Sister Micaela Grace, ang ating abante igsuon. Okay mga kapatid, at God willing, sa darating na this coming Sabbath, sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos, ay magkakaroon po ng anniversary dyan sa Liyo. El Nido, Palawan. Invited po lahat ng taga El Nido, mga minamahal ko mga kapatid. Kasi magpapatumba sila ng ilang kilo na mga harina. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Diyan po ang ating mahal na pastor, 5th Division Pastor, Pastor Resor Manga at Atife. At kay Pastor Jason De Leon, Pastor Arman, lahat ng mga pastor at elder dyan sa ating 5th Division. Magandang gabi sa ating lahat. So mga minamahal ko mga kapatid, Lunes ngayon, isang palang gabi ng Lunes ngayon. New day, new life, new blessings. Alam mo, pag buhay mga kapatid, ang buhay ng tao mga kapatid ay very maikli ang buhay ng tao. That's why learn to forgive, learn to love mga kapatid, learn to let go sa mga sama ng loob, sa puot, galit, sungit, inggit na nandyan sa iyong puso ngayon mga kapatid, because life is short. Hindi mo alam kung mabubuhay ka pa kinabukasan tapos yung puso mo na puno ka ng galit, sungit, inggit at ngit-ngit mga kapatid. So learn how to let them go. Sa tulong po yan ng bugtong at buhay na Diyos. So now, Sister Jidel May Tyro sa kama. Magandang gabi po, mahal naming Sister Deborah Israel. Shalom Alikim. Alikim Shalom. Sister Jidel May. So mga kapatid, dadako po tayo sa ating pag-uusapan ngayong gabi. Ito po ay patungkol sa the lost sheep and the lost coin. I know, very familiar ito sa inyo mga kapatid, yung nawawalang tupa at nawawalang barya. But before I proceed mga kapatid, lagi ko kayong inanyayahan sa ating mensahe. Sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos, manalangin sa ating isipan. Pero pag ikaw lang ang nakikinig ngayon, pwede kang lumuhod kung ikaw lang sa kwarto, tapos hingin mo ang kaalaman ng bugtong at buhay na Diyos para maintindihan mo ang salita ng bugtong at buhay na Diyos ngayon, mga minamahal kong kapatid. Alisin po natin lahat ng sama ng loob, puot, galit, sungit, inggit, ngit-ngit, na ito po ang mahadlang para maintindihan natin ang salita ng bugtong at buhay na Diyos. And dapat po ay magbigay tayo ng pagpapatawad at pagmamahal sa ating kapwa dahil yun po ang unang ginawa sa atin ng bugtong at buhay na Diyos. Sister Nelly Alabastro, magandang gabi sa iyo, Sister Nels. At kay Elder Dudo Alabastro, magandang gabi sa inyong lahat dyan, sa inyong buong pamilya, Sister Joanna. Sabi niya, magandang gabi po, mahal naming Sister Deborah Israel, sa lahat na nanonood. Shalom, alikim, alikim, shalom, Sister Nels. At sa aking mabait na sister-in-law, sabi niya, good afternoon everyone, shalom, alikim, alikim, shalom, Sister Merafel at Brother Ken. Back to Christ, apologies, shalom, alikim, alikim, shalom. So mga kapatid, simulan na natin ang ating pag-uusapan. So the lost sheep and the lost coin. Alam ko, I know this is familiar sa inyo, itong parable na ito, itong talinghaga na ito mga kapatid. Alam mo, ating power verse muna is Lucas chapter 15 verse 3 to 10 or Lucas chapter 15 verse 1 to 10. So alam mo mga kapatid, we have all experienced na sometimes masasabi natin, alam mo, pag may lakad ka, tapos parang mayroon kang naiwan sa bahay mga kapatid, hindi ka mapakali. Diba, alam mo, pag may lakad ka, tapos parang may naiwan yung wallet mo, naiwan yung susi ng bahay nyo, parang may kulang. Alam mo, naramdaman nyo ba yung ganun, mga minamahal kong kapatid? Na parang may kulang, parang may naiwan ako, siguraduhin ko man. So, ginagawa natin, binabalikan natin mga kapatid. And in that moment, everything else stops. Okay? It doesn't matter mga kapatid, nakasuot ka na ng panlakad, na may sapatos ka na, may bag ka na. So, ang focus mo ngayon mga kapatid is doon sa nawawala mong gamit. Kasi parang may kulang. Naiwan pala talaga yung wallet mo. Hinanap mo, tapos pailawin mo muli mga kapatid. Isigurado mo kung napatay mo ba lahat ng ilaw, na-unplug mo ba lahat ng mga naka-plug na mga gamit bago ka umalis. So, ganun po tayo mga kapatid. Parang mayroong missing sa ating buhay. Alam mo, pag lumabas ka, may nakalimutan ka, parang mayroong hindi talaga kompleto. Tapos doon mo na ma-realize sa unahan, sabi ko na nga ba, naiwan talaga yung ano ko naiwan ko talaga yung power ID ko So parang sa iyong sarili, alam mong may kulang. Tapos hanapin mo talaga yan. Tapos hindi ka makalakad sabihin ng kasamahan mo, tara na, alis na tayo. Sabihin mo, hindi kasi hinahanap ko pa yun, kailangan ko yung makita.
Diba? Kasi alam mo bakit? Because that item, mga kapatid, has value to you. May halaga po ang bagay na yan sa iyo, mga kapatid. In Luke chapter 15, ang bugtong at buhay ni Diyos finds himself surrounded by a crowd of tax collectors and sinners. Napalibutan po ang bugtong at buhay ni Diyos ng mga taong makasalanan, maniningil ng buwis, habang ang mga Pariseo, mga kapatid, ay nakatayo lamang sa gilid. The religious elite, mga religious leader, and they are grumbling. Nagbulong-bulungan po sila, mga kapatid. Why? Ang bulong-bulungan ba nila, patungkol ba ito sa doktrina na binibigay ng bugtong at buhay na Diyos? Patungkol ba ito sa teaching ng ating bugtong at buhay na Diyos? No. Ang bulong-bulungan ng mga Pariseo ay ang bugtong at buhay na Diyos, ang kasama niya sa hapagkainan, mga kapatid, walang iba kundi ang mga taong makasalanan. Okay, they are offended, mga kapatid, that a holy man, ang isang banal, mga kapatid, na taong bugtong at buhay na Diyos ay makipagsalo sa mga taong makasalanan. Tax collectors, mga makasalanan. So, narinig ng bugtong at buhay na Diyos yung pagrereklamo po ng mga Pharisees. And then, doon siya nagbigay ng talinghaga, mga minamahal kong mga kapatid. So, sinagot niya ang Pharisees, mga kapatid, kahit nagbulong-bulungan lang sila, alam ng bugtong at buhay na Diyos kung anong sinasabi nila. So, ito na yung parable na sinabi ng bugtong at buhay na Diyos. The parable of the lost sheep and the parable of the lost coin. Ito kasi short parable lang kasi ito, mga kapatid. Mayroon pang isang parable dyan. Parable of the prodigal son, pero mas mahabang topic yun. Ito kasi konti lang, kaya pinagsabay ko na yung parable of the lost sheep and the parable of the lost coin. Basahin muna natin, mga kapatid, ang buong talinghaga. Okay? Makinig lang muna kayo dyan. Huwag kayong umalis. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Lucas chapter 15 verse 3 to 10. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Lucas 15:3 hanggang 10. At sinalita niya sa kanila ang talinghagang ito na sinasabi, Aling tao sa inyo na kung mayroong 100 tupa at mawala ang isa sa mga yaon, ay hindi iiwan ang 9 na siyam na sa ilang at hahanapin ang nawala hanggang sa ito'y kanyang masumpungan? At pagka nasumpungan niya, ay pinapasan niya sa kanyang balikat na natutuwa. At pag-uwi niya sa tahanan, ay titipunin niya ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kapitbahay, na sasabihin sa kanila, Makipagkatuwa kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko ang aking tupang nawala. Sinasabi ko sa inyo na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi, kaysa 99 na taong matutuwid na hindi nangagkakailangang magsipagsisi. O aling babae na may 10 putol na pilak, na kung mawalan siya ng isang putol, ay hindi baga magpapaningas ng isang ilawan at wawalisan ang bahay at hahanaping masikap hanggang sa ito'y masumpungan niya? At pagka nasumpungan niya, ay titipunin niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay, na sinasabi, Makipagkatuwa kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko ang isang putol na nawala sa akin. Gayon din sinasabi ko sa inyo na may tuwa sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Sobrang mga kapatid, mahaba yung ating talinghaga. Binasa ko na lahat para more on na lang tayo, mga importante na mga punto. So, purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So, ganito yan, mga kapatid. On the first story, okay? A shepherd has 100 sheep. Yung shepherd ay tagapangalaga po yan ng tupa o pastol. Okay? Tapos may isang na missing, may isang nawala. And the second naman, dalawang parable yung pinag-uusapan natin. So in the second naman, a woman has 10 silver coins. Coins barya. One goes missing. So yung unang story, mga kapatid, tupa. Nawala yung isa, mga kapatid. Dito naman, sa pangalawa ay yung coins o barya.
So kung from a business perspective, alam mo pag negosyante ka, alam mo yung 1% mga kapatid, example yung sa lordship, so nawalang tupa. So 1% out of 100 mga kapatid, hindi mo na binibigyang halaga yon. Hindi yun ikakalugi mo kung sa business perspective. Or di kaya yung 10% na nawalang coins sa negosyo mo ay hindi na rin ito binibigyan ng halaga ng mga negosyante. Kasi madalas sa mga may-ari ng negosyo mga kapatid, mas titingnan nila yung 99 na mga tupa kaysa mag-risk sila para sa isang nawala. Hahayaan na nila yon. But mga kapatid, God's math is not our math. Okay? Ang math ng bugtong at buhay na Diyos, hindi ganun mga kapatid. Mas importante sa Kanya mga kapatid, iniwanan ang 99 para sa isa. So, ang teaching po sa atin ng bugtong at buhay na Diyos is that ang bugtong at buhay na Diyos, hindi siya nakatingin sa atin as a crowd. Okay? He looks at mga kapatid as individuals. Tinitingnan tayo ng bugtong at buhay na Diyos isa-isa. To the shepherd, the 99 are not enough if you are missing. Para sa bugtong at buhay na Diyos, hindi sapat ang 99 na mga tupa kung ikaw ay nawawala. Some of you here today, mga kapatid, sometimes nakakaramdam tayo na hindi tayo importante. You think, mga kapatid, that I'm just one person. Nag-iisang tao lang ako. Marami akong mga nagawang kasalanan sa buhay ko. Ang bugtong at buhay na Diyos, mas maraming mga mabubuting tao dyan. Ang bugtong at buhay, hindi na siya kailangan mag-worry sa akin. Hindi na ako kailangan ng bugtong at buhay. Sometimes, ganun yung nararamdaman natin, mga minamahal kong kapatid. Na, sino ba naman ako? Diba? Ganun naman talaga yung mindset natin. Sino nga lang ba ako? Diba? So, itong talinghaga na ito, mga kapatid, winasak ang kasinungalingan na yan. Kasi yun ang gustong itanim sa atin ni Satanas na hindi ka importante sa bugtong at buhay na Diyos, maraming mga mabubuting tao, walang kasalanan, sila yung pinapahalaga ng bugtong at buhay na Diyos. Hindi po yan ang punto ng pagbaba ng bugtong at buhay na Diyos. So itong kasinungalingan na ito, mga kapatid, na hindi ka binibigyang pansin ng bugtong at buhay na Diyos because ikaw ay taong makasalanan, that's wrong, mga kapatid. That's a lie. Yan yung itinanim ni Satanas doon pa lang sa Garden of Eden. So, the value of the lost object, mga kapatid, isn't based on what the object feels. Okay? Ang value po, ang halaga po ng isang bagay na nawawala, mga kapatid, ay hindi po nakabase kung anong mararamdaman natin. Na isang bagay na nawala na yan. Kundi, it is based, mga kapatid, nakabase po ito on what the owner is willing to do to get it back. Okay? Nakabase po ito sa gagawin po ng may-ari kung anong gagawin niya. Lahat gagawin niya para makuha lang muli, mga kapatid, ang nawala sa kanya. So, ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, ang gusto niya parating sa you are valuable. Napakahalaga mo sa bugtong at buhay na Diyos because the shepherd is looking for you. Ang bugtong at buhay na Diyos, naramdaman mo na wala na silbi ang buhay mo, hindi ka na importante, mga kapatid, ikaw ang hinahanap ng bugtong at buhay na Diyos. So the first parable, mga kapatid, is about the lost sheep. And the second parable is about the lost coin. Okay, there are few similarities between these two parables and also some difference. Okay, merong mga similarities pero mayroon ding pagkakaiba ang talinghaga na ito. Okay, let's start with the similarities. In both, mga kapatid, sa dalawang talinghaga, these parables, something is lost and then found. Parehong nawala, mga minamahal ko, mga kapatid, pero nahanap. And also, somebody has to go and look for the lost sheep and lost coin. So, ibig sabihin, merong naghanap sa nawalang tupa at nawala na barya. Also, mga kapatid, both parables ay naglalarawan po ng aral patungkol sa pagsisisi. Natitingnan natin sa unahan, sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. So, ito yung similarities niya. Parehong nawala at parehong hinanap. And however, there is one major difference between these two parables. Merong isa na magka-diferensya sa talinghaga na ito. And what is it, mga minamahal ko, mga kapatid? So in the first parable, what gets lost is a living animal. Sa first parable, ang nawala ay buhay, mga kapatid, na tupa. Ang nawala ay buhay na hayop. But dito kusa itong lumakad ng hindi napapansin ng pastol. Okay? Kasi alam mo naman, short-sighted yung tupa, mga kapatid. Short-sighted. Kung ano lang yung nasa unahan niya, yun lang yung sinusundan niya.
Pero ito mga kapatid, hindi na napansin ng pastol na lumakad na pala ito mga kapatid, na wala sa kanyang daan, hindi na nasabay doon sa another 99 na mga tupa. But in the parable of the lost coin, usually mga kapatid, when we lost coins, it is the owner's fault. Okay? Pag tayo po mga kapatid, hindi nawawala yung barya mga kapatid kasi wala namang buhay yan compared sa tupa. Na yung tupa lumalakad, yung barya mga kapatid, sometimes nadadrop natin, nahulog sa ating bulsa, at nami-misplace natin yung barya, pero yung barya walang buhay. Okay? So, ang barya mga kapatid, it is an inanimate object. Anong inanimate? Ibig sabihin, ito ay isang bagay na walang buhay. It doesn't know that it is lost. Hindi alam ng barya na nawawala na pala siya compared sa tupa, mga minamahal ko mga kapatid. But the sheep, okay, ang tupa, eventually, alam niyang nawawala na siya. It's because magugutom itong tupa mga kapatid at uuhawin. And it will begin to cry out for help. Alam mo, yung magsabi ang tupa na umiiyak yung tupa mga kapatid. Nangangailangan ng rescuer yan. Lalo na pag may kalaban. So, ang difference mga kapatid, ay itong unang parable, the parable of the lost sheep, ay buhay. Buhay na hayop. Lumakad siya na hindi napapansin ng pastol. So, itong barya mga kapatid, walang buhay. Inanimate object mga kapatid. So, this represents two different types of people in the world today. Nagrepresenta po ito ng dalawang klase ng tao dito sa sanlibutan mga kapatid. People that know that they are lost and people that do not. Okay? Yung tao na alam nilang nawawala sila mga kapatid pero hindi nila alam paano bumalik. At yung mga tao na hindi nila alam na nawawala na sila. So anong representa ng tupa? Mga taong hindi nabantayan ng pastol na lumihis ng daan mga kapatid, nung sa time na hindi niya alam na nawawala siya, nung time na discover niya nawawala siya kasi nagutom siya, nauhaw ang tupa, hindi na niya alam paano bumalik. Ang lost coin naman, hindi niya alam na nawawala pala siya. Kasi walang buhay yung lost coin eh. Walang buhay yon. Bagay yon mga kapatid. So, people that are crying out for help but don't know mga kapatid, kung saan sila makakahanap ng tulong. Ito yung lost sheep. At meron ding mga tao, mga kapatid, naging komportable na sila kung ano yung pamumuhay nila ngayon. Na hindi naayon sa kalooban ng bugtong at buhay ng Diyos. And this is, mga kapatid, the representation of the lost coin. Hindi alam ng lost coin, mga kapatid, na nawawala siya. Hindi alam ng tao na nawawala na pala siya. Wala na siya sa kawan ng bugtong at buhay ng Diyos. Both, mga kapatid, these groups need people to come and search for them. Okay? Ayan ang pag-usapan natin sa unahan din. Pareho itong nawawalang tupa at nawawalang coin, mga kapatid, o barya, ay kailangang hanapin. Kasi hindi alam ng tupa paano bumalik sa kawan. At itong lost coin, hindi niya alam na nawawala pala siya. Okay? So now remember, both of these parables, mga kapatid, naglalarawan po ng aral ng pagsisisi. So there is joy in heaven over one sinner that repents. Alam mo, grabe po ang tuwa ng kalangitan, mga kapatid, ng langit ng mga anghel, lalo na ang bugtong at buhay ng Diyos, pag mayroong isang kaluluwa na magbalik sa paanan ng bugtong at buhay ng Diyos. Yung kakaluluwa, mga kapatid, ay masigit pa ang value compared sa buong sanlibutan. Ganun po kahalaga sa bugtong at buhay na Diyos ang kaluluwa ng tao. That's why, iniwan niya ang 99 mga kapatid for the one lost sheep. Alam mo, as I remember, nakwento sa akin ng ating mahal na gagalang-galang na Pastor Lahi. Actually, sabi niya sa akin, there are 99 planets. Alam mo, sinabi niya talaga yan. There are 100 planets mga kapatid. At yung one planet na nawala, yung lost sheep, ito daw yung planetang Earth. Expository lamang yun ni Pastor Lahi, mga kapatid. Pero yun ang sinabi ng ating mahal at gagalang-galang na Pastor Lahi na marami pa tayong hindi nakikita na planeta, mga kapatid, na biyan na sa imagination natin. Iniwan ang 99 para sa isang mundo nagkasala, mga kapatid, pumasok ang kasalanan. So, it means, mga kapatid, what is the meaning of repentance? It means a change of mind. Okay? A reversal.
Hindi lang sapat na mag-sorry ka sa tao, mga kapatid. It goes beyond just saying it. Kagaya na lang na hingi ka ng tawad pero hindi ka nakaharap sa taong hihingan mo ng tawad. Nakatalikod ka, sabihin mo, sige na, sorry na. That is very wrong. Ha? Dapat kailangan mag-go beyond, mga kapatid, kung ano ang sinasabi ng kautusan. Ang sinasabi ng kautusan, love God with all of your heart, soul, mind, and with all of your strength. And love your neighbor as you love yourself. So yan yung mag-go beyond ka sa kautusan. Na mahalin mo ang iyong kapwa, mga kapatid, kagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So kailangan nating mag-go beyond sa tulong ng banal na Espiritu. Hindi lang sapat na mag-sorry ka. Dapat maipakita ito sa ating mga gawa, mga minamahal ko, mga kapatid, that we are sorry. Okay, nag-apologize na tayo. But here's the question. Okay, ito yung tanong. Did the ship change, mga kapatid? Did the coin change? Nagbago ba ang tupa? Nagbago ba ang coin? No. So what does it mean kung nagbago ba? Nung nawala ba ang tupa, naging kambing ba siya? No. Tupa pa rin siya. Nawawala lang. Yung coin ba, mga kapatid? Example, yung nawala, yung 20 mo na barya, pagkakita mo ba, naging 50 na yon? No. So hindi nagbago ang tupa at hindi nagbago ang barya. What does it mean? Mga minamahal ko, mga kapatid, it means the nature and value of the ship remained the same, even it was lost. Nanatili po ang halaga, nanatili po ang nature ng pagiging tupa ng nawawalang tupa. Mga minamahal kong kapatid, hindi po siya naging kambing. Tupa pa rin siya nang makita siya ng tagapangalaga ng tupa, ng pastol. Hindi nagbago, mga kapatid. So the same sa lost coin. Okay? The natural worth, example, yung barya na yan, mga kapatid, ay 20 pesos, ay hindi po nawala ng halaga sa panahon na ito ay ma-misplace mo or di kaya ay mahulog galing sa iyong bulsa. Pagkakita mo niyan, 20 pa rin yan. So pagkakita ng tupa, mga kapatid, hindi naging kambing yung tupa. Tupa pa rin yun, nawawala lang. Nawawala sa fold, nawawala sa kawan ng bugtong at buhay na Diyos. So, generally, we think of repentance, we think of change. Pag nakaisip tayo ng pagsisisi, ay iniisip natin, mga minamahal ko, mga kapatid, ay it's time to change. However, nakakita ba tayo ng pagbabago sa tupa at sa barya? No. Naging kambing ba ang tupa? No. Naging 50 ba ang 20 na nawala? No. The same, mga kapatid. Hindi nagbago, mga minamahal ko, mga kapatid. Ang nangyari, they were just simply lost. Nawala lang sila. Okay? And then, after that, they were found. Parehong nakita, mga minamahal ko, mga kapatid. So, ano ba ang ginawa ng tupa at anong ginawa ng barya? Absolutely nothing. Wala silang ginawa, kundi hinanap sila. Yung tupang nawala, hinanap ng shepherd. Hinanap ng pastol. Hinanap ng tagapangalaga ng tupa. Yung coins na nawala, hinanap ng babae. Nagpailaw pa siya, winalisan pa niya para makita lang niya. So, hindi sila, mga kapatid. What I mean is, yung coins, mga kapatid, hindi niya alam na nawawala siya, so hinanap siya. Yung tupa, mga kapatid, hindi na niya alam paano bumalik. Alam niyang nawawala siya, pero hindi niya alam paano bumalik, kaya hinanap din siya ng shepherd. Parehong nawala at hindi alam paano bumalik. At isa, hindi niya alam na nawala na pala siya. So, ang tupa, mga kapatid, at yung coin, ay hindi naman nila piniling mawala, mga kapatid. Hindi nila binago ang kanilang sarili. Okay? Alam mo, the power isn't our inherent ability to fix ourselves. Yung pagbabago ay wala po sa ating sarili, but in God's grace to find us. Yung pagbabago, mga kapatid, kagaya ng tupa na nawala, nanatiling tupa yan. Yung barya na nawala, nanatiling barya yan, mga kapatid. Ibig sabihin, hindi nag-change ang nature, hindi nag-change ang worth, mga kapatid. So, in God's grace, sa pamagitan po ng grasya ng bugtong at buhay na Diyos, hinanap niya po, mga kapatid, ang bawat isa sa atin. So, in these two parables, repentance is illustrated or naglalarawan dito, mga kapatid, that it has nothing to do with us. Wala pong kinalaman sa atin, mga kapatid, yung word na repentance. Kasi it's more about what God does. Okay? Yung tupa, nawala. Hinanap ng shepherd. Yung coins, nawala. Hinanap ng babae, mga kapatid. So, tingnan natin ang patungkol sa repentance para mas maintindihan natin patungkol sa pagsisisi. Romans chapter 2, verse 4.
Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Roma 2:4. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kaniyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod, na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. You see mga kapatid, sino ang nagbibigay sa atin ng pagsisisi? Ang bugtong at buhay na Diyos. It is God's goodness, mga minamahal ko mga kapatid, that lead us to repentance. Dahil po sa kabutihan ng bugtong at buhay na Diyos, humahantong tayo sa pagsisisi. So, the change in our heart, mga kapatid, takes place as a result in what we see God has done for us. Yung pagbabago po sa ating mga puso, mga kapatid, ay nagbabase po ito kung ano po ang nakikita nating kabutihan na galing sa bugtong at buhay na Diyos when we see His goodness. Yun ang sinabi ng Roma 2:4, mga kapatid, kanina. Okay? Sorry. Na ang kabutihan ng bugtong at buhay ng Diyos ang umaakay sa atin sa pagsisisi. So basahin man natin sa Gawa chapter 11 verse 18. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Buhat 11:18. At nang marinig nila ang mga bagay na ito, ay nagsitahimik sila at niluwalhati ang Diyos na sinasabi, kung gayoy binigyan din naman ng Diyos ang mga hintil ng pagsisisi sa ikabubuhay. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So sino ang nagbibigay, mga kapatid? Bakit nagrepent ka? Bakit nagsisisi ka? Walang iba kundi ang ating bugtong at buhay na Diyos. God is the one that grants repentance. Siya po ang nagbibigay ng pagsisisi sa ating mga puso. Siya po ang nagbibigay, mga minamahal ko, mga kapatid. Dagdagan pa natin, 2 Timoteo chapter 2 verse 25. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. 2 Timoteo 2:25. Na sa waying may kaamuan ang mga nagsisi alangsang. Baka sakaling sila'y pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi sa ikaalam ng katotohanan. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. You see, sino ang nagbibigay na sa atin, mga kapatid, para tayo magsisi? Ang bugtong at buhay na Diyos. Once again, we see that God gives repentance. Okay? Ang bugtong at buhay na Diyos ang nagbibigay na bakit ka nagsisisi? Dahil binigay sa iyo ng bugtong at buhay na Diyos. Hindi lang basta Holy Spirit ang binigyan ng bugtong at buhay na Diyos. Sinamahan pa niya na ikaw ay magsisi, mga kapatid. Siya ang nagbibigay, siya ang nag-grant, mga kapatid. Siya ang nag-grant na sa pagsisisi na ibigay sa iyo. Galing lahat yan sa bugtong at buhay na Diyos. You see, repentance is a gift from God. Yung pagsisisi ay regalo na galing sa ating bugtong at buhay na Diyos. Diba? Kung titingnan lang natin ang ating sarili, o kapatid, kung titingnan natin, hindi tayo magsisisi. In fact, baka lalo tayong maawa sa ating sarili at bigyang katwiran kung bakit okay lang ang sa ating masamang aksyon. Kagaya na lang, for example, tinitingnan natin ating sarili na sobrang mahirap natin. Mahirap tayo, tapos gina-justify natin, binibigyan natin ng katwiran. Yung reason na okay na lang magnakaw ka, okay na lang, mga kapatid, na magsinungaling ka. Para kumuha ng ibang pera sa ibang tao. Para pakainin ang ating pamilya. So, kung tayo lang, mga kapatid, ang tinitingin natin sa sarili natin, naawa tayo. That's why, ginagawa na natin minsan na rason. Kaya nagawa ko yun kasi naghirap yung pamilya ko. Kaya nagawa ko magnakaw kasi nga pinakain ko sa pamilya ko. So, ganun po, mga kapatid, kung titingnan natin ating sarili. So, sino ba ang nag-grant? Sino ang nagbibigay sa atin na tayo ay magsisi? Walang iba ang ating bugtong at buhay na Diyos. Hindi ang ating sariling merit, mga kapatid. Hindi ang ating sariling pagtingin natin sa ating sarili na bugtong at buhay na Diyos, ako'y nagsisingin. Hindi po ikaw ang nagbigay niyan, mga kapatid. Hindi galing mismo yan sa iyo. Kundi, ano sinabi ng bugtong at buhay na Diyos? Marami tayong binasang bersikulo. Siya ang nagbigay sa bawat isa sa atin. That's why, kung makagawa ka ng kasalanan, nagsisisi ka because ibinigay ito ng bugtong at buhay na Diyos. You see? Lahat, mga kapatid, gumagalaw yan sa ating bugtong at buhay na Diyos. Nakagawa ka na mabuti, it's because, mga kapatid, of the Holy Spirit residing in your heart. Nagsisi ka dahil binigyan ka ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid. Ginrant niya na magsisi ka.
Okay? So in order for us to have true repentance, we must see our Lord Jesus Christ. Dapat nakikita natin ating bugtong at buhay ni Diyos. And in the case of these parables, okay, ang bugtong at buhay ni Diyos, it is our Lord Jesus Christ, mga kapatid, that comes looking for us because we are so helpless. Nawala tayo, mga kapatid, in the case of the sheep. Para tayong tupa, mga kapatid, na hindi natin alam paano bumalik. Okay, alam natin na nawala tayo, pero hindi natin alam paano bumalik sa kawan ng bugtong at buhay na Diyos. That's why, ang bugtong at buhay na Diyos, hinanap ang bawat isa sa atin, mga minamahal ko, mga kapatid. At minsan, mga kapatid, naging kontento tayo kung nasaan tayo kahit hindi natin alam na nawawala na pala tayo. Akala natin yung ginagawa natin ay para pa rin sa bugtong at buhay na Diyos. Yung akala natin, yung ginagawa natin, mga kapatid, naglingkod tayo sa bugtong at buhay na Diyos, akala natin ay tama yun, mga kapatid. Hindi na pala naayon. Dahil hindi ka nag-go beyond the law, mga kapatid. Ito yung pag-ibig. Lagi kang naninira sa iyong kapwa, lagi mong sinisiraan ng iyong kapwa, hindi mo alam na nawawala ka na pala. Mas mabuti sana kung dito ka sa shepherd na bilong. Paano pag nabilong tayo sa lost coin? Na hindi pala natin alam na nawawala na pala tayo. Yung lost sheep, mga kapatid, nalaman niya nawala siya, pero hindi niya alam paano bumalik. So, how do we know that sheep, mga kapatid, represents us? Well, basahin muna natin. First, it is in the parable. Luke chapter 15, verse 7. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Lucas 15:7. Sinasabi ko sa inyo na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na taong matutuwid na di nangagkakailangang magsipagsisi. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Okay, remember that, but let's go to another text. 1 Peter chapter 2, verse 25. Unang Pedro 2, purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Unang Pedro 2:25. Sapagkat kayo'y gaya ng mga tupang nangaliligaw, datapwat ngayon ay nangagbalik kayo sa pastor at obispo ng inyong mga kaluluwa. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. You see, mga kapatid, kagaya tayo ng mga tupang nangaliligaw. Hindi alam, mga kapatid, dapat ngayon nagabalik kayo sa pastor. Walang iba sa ating bugtong at buhay. Kasi hinanap tayo ng bugtong at buhay na Diyos Ano pa? Isaiah chapter 53, verse 6. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Isaiah 53:6. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So it is clear, mga minamahal kong kapatid, that the sheep represent us. Okay? Ang tupa ay nagrepresenta sa bawat isa sa atin. Tayo ang mga tupa na naligaw, mga kapatid. Tayo ay tumungo sa bawat isang sarili nating daan. Kung anong akala nating tama, ay yun ang sinusundan natin. Pero ang dulo pala niyaon ay kamatayan. So ang bugtong at buhay na Diyos bumaba, pinasan lahat ng ating kasalanan, mga kapatid. At tayo nakaangkin ng kaligtasan sa ating mga kasalanan dahil sa bugtong at buhay na Diyos. So, we know, mga kapatid, we know in Romans chapter 3, verse 23, all have sinned and come short of the glory of God. So lahat ay nagkasala, mga kapatid, sa harapan ng bugtong at buhay na Diyos. We are all lost. Lahat tayo ay nawala. That's why, naalala ko yung sinabi ni Pastor Hay, there are 100 planets, 99 planets iniwan niya para sa isang planeta na nagkasala, mga kapatid. Ito yung planet Earth. So lahat tayo, mga kapatid, we are all lost. And if we are to be found, mga kapatid, kung tayo may mahanap, what has to happen? Ano ang mangyayari? Ano ang proseso, mga minamahal ko, mga kapatid? Ano ang proseso, mga kapatid, if we are to be found? Now remember, according to these two parables, repentance has nothing to do with us. Sino ang nagbibigay ng pagsisisi sa bawat isa sa atin? Ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid. It has more to do with the shepherd who looks, mga kapatid, for the lost sheep. Ang pinaka-importante dito ay ang shepherd, mga kapatid, na hinanap niya ang nawawalang tupa. At yung babae na hinanap niya yung nawawalang barya. So, both the sheep and the coin, pareho po ito, wala silang kaya, mga kapatid, incapable of doing anything
to right their situation to be found again. Wala silang kaya, mga kapatid. Paano ang gagawin nila para sila ay makabalik? Lalo na yung tupa, short-sighted, hindi niya alam na wala siya pala kasi nang chismis siguro yung tupa na yon. Nagtampo siguro yung tupa na yon. Hindi niya alam, mga kapatid. Ano siya? Ginawa niya yung sa tingin niya siyang tama. So, ang nangyari, after that, eventually, later on, nung ginutom na siya, nagutom na, uhaw na sa salita ng bugtong at buhay na Diyos, hindi na alam paano bumalik. Yung barya din, mga kapatid, hindi man makagalaw yun, so kailangan talagang hanapin. Alam mo, pag may nawala kang barya, kailangan mo, kahit 5 pesos lang yan. Naku, mga kapatid, kailangan mong lahat, walisan yung buong bahay mo, hindi nakapaglinis ka, nakapag-general cleaning ka tuloy sa bahay mo, para lang hanapin yung 5 pesos na yun. Kasi hindi naman gumagalaw yun, mga kapatid, yung barya, unlike sa tupa. So, who does the shepherd represent? Sino nga yung shepherd? John chapter 10 verse 11. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. John chapter 10 verse 11. I am the good shepherd, and the good shepherd giveth his life for the sheep. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So, sino ang shepherd? Sino ang tagapangalaga, mga kapatid ng tupa? Walang iba ang ating bugtong at buhay na Diyos. In the first parable, ang bugtong at buhay na Diyos is found looking for the lost sheep. Hinanap niya, mga kapatid, this is what our Lord Jesus Christ did 2,000 years ago. Ito ang ginawa ng ating bugtong at buhay na Diyos 2,000 years ago. Nung panahon na nagpapako siya, mga kapatid, bumaba siya dito sa sanlibutan, sa pinakamabang uri ng pamumuhay at nagsakripisyo ng kanyang buhay, mga kapatid. That's why ang misyon ng bugtong at buhay na Diyos, hanapin at iligtas ang mga nawawala. Yun po yung lost sheep, mga kapatid. He came seeking to save and to give us repentance para magbigay ng pagsisisi sa ating mga puso. Okay? Anumang oras, mga kapatid, na meron tayong ganitong mga damdamin ng pagsisisi, alam mo yung naka-feel ka na guilty ka, mga kapatid? Even for those who don't know God, mga kapatid, yung feeling of guilt and desire to change ay nanggagaling po yan sa bugtong at buhay na Diyos. Siya po ang nagbibigay, mga kapatid, sa atin na yung mag-guilty tayo. Isaiah chapter 36 verse 26 to 27. Binigyan tayo ng banal na espiritu, mga kapatid, para tayo ay sumunod sa bugtong at buhay niya sa kanyang kalooban. The law of God is the will of God. At ang bugtong at buhay na Diyos ang nagbigay sa atin na tayo ay magsisisi. Kasi kung tayo, mga kapatid, alam mo naman yung mata ng tao, mga kapatid, kung ano yung tama, ayun ang gagawin. Sometimes, justify pa natin, binibigyan pa natin ng katwiran yung kamalian na ginagawa natin. Dahil, sabi natin, nakapagnakaw ka, kaya yung nakulong, alam mo, nakikita, mga kapatid, yung mga nakulong, nagawa ko lang naman yun kasi walang makain ang pamilya ko. So, kung titingnan natin ating sarili, maawa tayo. So, ang nagbibigay sa atin ng repentance, pagsisisi, ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid. It is because of God's goodness. Dahil po sa kabutihan ng bugtong at buhay na Diyos. You know, mga kapatid, the word pastor in the Bible can also be rightly translated as shepherd as well. Yung shepherd po, mga kapatid, both in the Old and New Testament, ay yung shepherd ay tinatawag po siyang pastol. So not only does, mga kapatid, the shepherd represent our Lord Jesus Christ, but it also represent God's leaders today. So yung shepherd, mga kapatid, yung shepherd, nagrepresent po yan sa mga leader na tinlaga ng bugtong at buhay na Diyos sa pamamagitan ng kanyang sugo, pastor lahi. Tingnan natin yung panahon ni Jeremias, Jeremiah chapter 23 verse 4. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Jeremiah chapter 23 verse 4. At ako'y maglalagay ng mga pastor sa kanila na kakandili sa kanila, at hindi sila matatakot o manglupaypay o kukulangin ang sinuman sa kanila, sabi pa ng Panginoon. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ito yung sa panahon ng Israelites, mga kapatid. So both in the Old and New Testament, dito naman sa New Testament, Ephesians chapter 4 verse 11, ang bugtong at buhay na Diyos ay nagkaloob ng mga apostoles, propeta, pastor, guro, evangelist. So pareho po yan, mga kapatid. Ang shepherd ay nagsimbolo po yan, mga kapatid. Hindi lang sa ating bugtong at buhay na Diyos, siya po ang good shepherd.
Nagsisimbolo po rin ito sa mga pastol, mga minamahal ko mga kapatid. And sometimes, kinukondem po ng bugtong at buhay na Diyos ang mga pastol who have failed in their duty to feed, pakainin ang bayan ng bugtong at buhay na Diyos with knowledge and understanding. Kinukondem po ng bugtong at buhay na Diyos yung mga leader, mga kapatid, na hindi nagpapakain ng tama sa kanyang mga tupa. Ang tupa ay ang bayan ng bugtong at buhay na Diyos. Anong sinabi ng Hosea chapter 4 verse 6? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Hosea chapter 4 verse 6. Ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Bakit nasira? It's because lack of wisdom and knowledge. Dahil ang leader, mga kapatid, na nagpapakain ay, mga kapatid, walang kaalaman at walang pag-iintindi sa banal na kasulatan. Walang guide ng Holy Spirit. Walang knowledge na galing sa bugtong at buhay na Diyos. Walang wisdom na galing sa bugtong at buhay na Diyos. Very crucial ang trabaho ng mga leader. Alam mo, always remember mga kingdom citizen, ang leader, accountable yan sa kaluluwa ng tao. Accountable yan. Mas sisingilin niya mga leader sa kaluluwa ng tao, mga kapatid, dahil tayo po ay pinagkatiwalaan ng bugtong at buhay na Diyos, lalo na sa mga leader sa kanyang tupa, na bantayan, pakainin with knowledge and understanding. Once nagkulang, mga kapatid, kinukundina ng bugtong at buhay na Diyos yan. Kaya very crucial ang trabaho ng mga leader. Kaya sabi ng ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lahi, ipagdasal ninyo ang inyong mga leader. I remember, mga kapatid, naalala ko lang yung joke ni Pastor Joseph Salig, na pagdating ng panahon, kung mali ang itinuro ng pastor, ay unang parang sa ilalim niya, unang susunugin, tapos sa ilalim pa yung mga tao. Yun ang very crucial. Kaya naghangad tayo, mga kapatid, na maging leader. Mga kapatid, very crucial ang trabaho ng leader. Mabuti pa, mga kapatid, wala ka nalang posisyon. Kasi once, mga kapatid, siningilin ka na ng bugtong at buhay, nasaan na yung tupa niya, patay kang bata ka. Mas grabe yung parusa sa mga leader. Pag nagkamali sila ng turo sa mga tupa, sa bayan ng bugtong at buhay na Diyos, once nagkamali yan, doon yan sisingilin sa judgment day. So God wants us to be like Him. Gusto ng bugtong at buhay na Diyos maging katulad tayo sa Kanya. Hindi lang tayo basta makipagmingle or makipaghalubilo, mga kapatid, sa mga taong matuwid, but also, mga kapatid, makipagsalamuha po tayo sa mga taong makasalanan so that we can lead them to repentance. Ingatan mo lang, baka ikaw ang madala. Manalangin ka, mag-pray ka sa bugtong at buhay na Diyos na hindi ikaw ang madala sa kalayawan, kundi ikaw ang makadala ng kaluluwa sa paanan ng bugtong at buhay na Diyos. Be very careful. Kailangan manalangin talaga sa bugtong at buhay na Diyos. Alam mo, all you have to do is to preach. Ikaw ang magdala ng mensahe ng bugtong at buhay na Diyos sa tulong ng banal na Espiritu. At yung magbabago sa puso ng tao, yung magko-convert sa puso ng tao, ay walang iba kundi ang Holy Spirit. All you have to do is to preach the gospel of the Lord. Ibahagi ang salita ng bugtong at buhay na Diyos. Hindi mo trabaho na kumbinsihin ang tao. Okay? Hindi mo trabaho yan. Trabaho ng Holy Spirit yan. Wala pong credit sa atin, mga kapatid. Kasi kung nadala mo yan sa paanan ng bugtong at buhay, hindi ikaw ang nagbago niyan, kundi ang banal na Espiritu ng bugtong at buhay na Diyos. Ginamit ka lang ng bugtong at buhay na Diyos. And you should be grateful. You should be thankful. Isang malaking pribilehiyo, mga kapatid. Okay? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Huwag mo laging kalimutan yan na ibalik ang lahat ng kapurihan at karangalan sa bugtong at buhay na Diyos. Kasi ang mga taong mapagmataas, ibababa ng bugtong at buhay na Diyos. Always remember that. Okay? You see, there is only two sides to this. We are either a lost sheep or we are a shepherd, mga kapatid, going out to help look for the lost sheep. Dalawa lang ang side nito. Ikaw ba ang tupa na nawawala ngayon
o ikaw ay tagapangalaga ng tupa? Ha? Nahanapin mo yung yung mga taong nawawala. Dalawa lang po yan mga kapatid. At ikaw lang makakasagot niyan ngayon. Now mga kapatid, yun yung parable of the lost sheep. Now let's have a look at the second parable in Luke chapter 15. The lost coin. Yung nawawalang barya. You see, in the first parable, it was the shepherd that went looking for the sheep. Sino ang shepherd? Nagrepresent? Sa ating bugtong at buhay na Diyos, He came to seek and save the lost. Bumaba siya para hanapin at iligtas ang mga nawawala. Nawawala is, yung lost is, mga taong makasalanan. Tayo. All have sinned. Lahat tayo. Tayo ang binalikan tayo ang pinuntahan ng bugtong at buhay na Diyos dito, mga minamahal ko, mga kapatid. So, how about the second parable? Who was the one that was looking for the lost coin? Sino ang naghahanap sa nawawalang barya? Okay, mga kapatid, sino? It was a woman. Si aling babae? Woman kasi ang English translation. Aling babae. It was a woman. So always remember, what does a woman represent in the Bible? Ephesians chapter 5 verse 25. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ephesians chapter 5 verse 25. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So the woman represents the church. Ang babae ay nagrepresenta sa iglesia ng bugtong at buhay na Diyos. Iglesia, hindi yung simbahan na struktura. Yung iglesia is a community of community of the believers, a group of people who believes in God. Yun ang iglesia. Tayo ay matawag na church o iglesia, hindi yung structure. Kasi yung structure, bahay, dalanginan lang yan mga kapatid, yung tinatawag nating simbahan, yung kung saan tayo pumupunta sa araw ng Sabado, bahay, dalanginan. Yung iglesia, tayo po mga tao, mga minamahal ko mga kapatid. Okay? So, woman represents the church. Ang iglesia nagrepresent nagrepresents ng ang babae nagrepresent ng iglesia. So this is the main work and calling that has been assigned to the church. Ito po yung assignment ng iglesia ng bugtong at buhay na Diyos, to seek and to save the lost. Hanapin at iligtas ang mga nawawala sa tulong ng banal na Espiritu ng bugtong at buhay na Diyos. So we are to do the same thing mga kapatid as what our Lord Jesus Christ did. Kung ano ang ginawa ng bugtong at buhay na Diyos to help people to repent. Para tulungan ang mga tao, mga kapatid, na magsisi sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. Upang dalhin sila sa bugtong at buhay na Diyos upang siya, mga kapatid, siya, ang ating bugtong at buhay na Diyos, magkaloob sa kanila ng pagsisisi. Sinong magkakaloob ng pagsisisi? Bakit nagsisisi ka ngayon? Dahil ibinigay yan sa iyo ng bugtong at buhay na Diyos. Binasa na natin yung mga bersikulo na yan. Sa time na bumalik sila sa bugtong at buhay na Diyos, di ba? Pag bumalik na sa bugtong at buhay na Diyos, ang bugtong at buhay na Diyos, mag-grant, mga kapatid, magbigay, magkaloob sa kanila na sila ay magsisisi. That's why masasabi mo, patawarin mo ako bugtong at buhay na Diyos. Dahil nga, binigyan ka ng kaloob ng bugtong at buhay na Diyos. Ito na yung desire, mga kapatid, for a change in our lives. Ito na yung desire, yung kagustuhan natin, mga kapatid, sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos, na babaguhin ang ating sarili. So really, the 99 sheep are those who should be a blessing to the rest of the world. Yung 99, mga kapatid, na tupa, na hindi sila nakagawa, mga kapatid, hindi sila nanatili sila sa kawan ng bugtong at buhay na Diyos. Supposedly, dapat tayo po ang magiging pagpapala, mga kapatid, sa mga ibang tao dito sa limutang ito. That is the work and duty of those that are just. Just, mga kapatid, always remember, this is a legal term. Justification. Na ang ibig sabihin, ang bugtong at buhay na Diyos mag-grant sa iyo na you are justified because ang ating judge, mga kapatid, yung justification na term ay legal term. So pag pumunta ka ng korte,
Hindi ikaw magsasabi na you're not guilty or guilty. Ang magsasabi na ikaw ay guilty at hindi ang judge. So magsasabi sa atin that we are justified or not, walang iba, ang ating bugtong at buhay na Diyos. The same sa Pharisees and tax collector. Sino umuwi na may katwiran? Ang tax collector. Dahil pinatawad siya ng bugtong at buhay na Diyos sa kanyang kasalanan. So paano natin makuha ang justification? Sa pamamagitan ng pagpapatawad ng bugtong at buhay na Diyos. And I will remember your sins no more. Hebrews chapter 8 verse 12. Doon pa tayo na-justified sa pagpapatawad ng bugtong at buhay na Diyos. Alam mo kapatid, napansin mo, wala talaga tayong ambag mga kapatid. Lahat ay credited sa Holy Spirit at sa bugtong at buhay na Diyos. Nakagawa ka sa kautusan, Ezekiel 36, 26, 27, dahil sa Espiritu na ibinigay ng bugtong at buhay na Diyos. Nagsisi ka dahil pinagkalooban ka ng bugtong at buhay na Diyos sa magsisi ka. Okay? Naging justified ka dahil pinatawad ka ng bugtong at buhay na Diyos. All the credit, mga kapatid, lahat ng kapurihan at karangalan doon sa bugtong at buhay na Diyos, wala talagang sa atin. Wala tayong ambag sa ating kaligtasan. Okay? It is the Holy Spirit, mga minamahal ko mga kapatid, ang tumulong sa atin na kagawa tayo ng mabuti. Always remember that. Para hindi magmataas ang tingin natin sa ating sarili. Okay? So, now, what does the woman have to do in order to find the lost coin? Ano ba ang kailangan gawin ng babae para mahanap niya yung nawawalang barya? Lucas chapter 15 verse 8. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Lucas 15:8. O aling babae na may 10 putol na pilak, na kung mawalan siya ng 1 putol, ay hindi baga magpapaningas ng 1 ilawan at wawalisan ang bahay at hahanaping masikap hanggang sa ito'y masumpungan niya. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So, anong ginawa niya para mahanap niya yung barya na nawawala, mga kapatid? She lights a candle. Okay? Napag-usapan na natin to sa ating mga previous live at bigyan ko lang kayo ng recap. Okay? Anong ginawa niya? Winalis niya ang bahay, mga kapatid, at masikap na naghahanap. The first step is to light a candle. Ang unang ginawa niya ay magsindi ng kandila. And what does the candle and the light represent? Revelation chapter 1 verse 20. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Pahayag 1:20. Ang hiwaga ng 7 bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay at ng 7 kandilerong ginto. Ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia at ang 7 kandilero ay ang 7 iglesia. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So the candlestick represents the church. Yung hawakan, nagrepresent yun sa iglesia. Okay? The purpose of the church is to shine light. Now, this is an important detail here, mga kapatid. Ito pag-usapan importanteng detalye. Some of us ask. Okay? Iba sa atin nagtatanong. Bakit kailangan ko pang mag-connect sa iglesia? Why do I need to be connected to a church? Mahal ko ang bugtong at buhay na Diyos. Meron akong pananampalataya. Okay na ako magsolo. Okay na ako dito. Ako lang mag-isa. Hindi ko na kailangan kumonek pa sa iglesia. Dahil may pananampalataya na ako. Mahal ko ang bugtong at buhay na Diyos. Ganon ba ang punto ng bugtong at buhay na Diyos? Gusto mong sumunod sa bugtong at buhay na Diyos sa magsolo ka na lang? Dahil may pananampalataya ka, okay na lang. So, ang sasabihin mo, I don't need to be connected to any church. Hindi naman yung grupo nyo ang ililigtas eh. Yes, hindi naman tagapagligtas sa aming grupo, pero ang kawan ng bugtong at buhay na Diyos ang kanyang babalikan. Kung wala ka sa grupo na ito, mga kapatid, gusto mo man o hindi, tanggapin mo man o hindi, mga kapatid, may kawan ng bugtong at buhay na Diyos. May iglesia ang bugtong at buhay na Diyos na kanyang babalikan. So walang solo flight dito. No man is an island, always remember. This is an idiomatic expression. No man is an island, hindi nabubuhay ang tao ng mag-isa. Yun ang ibig sabihin. Si Adan nga, nakita ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid. Nakita niya na nag-iisa si Adan, kaya nga binigay niya si Eva. So no man is an island. Hindi ka mabuhay sa mundong ito kung ikaw lang mag-isa. Kung sinasabi mo na mahal mo ang bugtong at buhay na Diyos, hindi mo na kailangan makikonnect sa iglesia. Hindi mo na kailangan makikonnect, mga kapatid, sa church. Dahil mahal mo ang bugtong at buhay na Diyos at gusto mong sundin ang bugtong at buhay na Diyos nang magsulo ka na lang. That is very wrong, mga mahal kong kapatid. But you see,
Ang bugtong at buhay na Diyos was the one that established the early church in Acts chapter 2. Ang bugtong at buhay na Diyos ang nagtatag ng iglesia, mga kapatid, tapos ayaw mo makipag-connect sa iglesia dahil gusto mo magsulo, that is very wrong. May kawan ang bugtong at buhay na Diyos, one Jesus size. Kawan na babalikan ang bugtong at buhay na Diyos at kukunin niya ang mga tupa na wala pa sa loob ng kanyang kawan dahil ang tupa makikinig sa boses ng bugtong at buhay na Diyos. Ganun po ang tupa, mga kapatid, walang ibang pinapakinggan kundi yung pangalaga lang niya, yung pastol na nagbabantay sa kanya. Hindi pwede solo flight, mga kapatid. Hindi lang ikaw ang babalikan ng bugtong at buhay na Diyos. You have to connect with the church. Kailangan mong magkonekta. Sabi ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, okay, sabi ni Apostle Paul, we are one body of Christ. Paano tayo naging isang katawan kung magsosolo ka lang? Ikaw ang kamay, ikaw ang paa, ikaw ang mata, ikaw ang ulo, ikaw lahat. So, we are one body of Christ. Ibig sabihin, mga kapatid, isang katawan tayo. So, iglesia yan. Iglesia at ang bugtong at buhay na Diyos ang ating ulo. Okay? Always remember, hindi solo flight ang paglilingkod, mga kapatid. Kailangan mo kumonek sa church dahil ang iglesia ang nagtatag dyan. Walang iba ang bugtong at buhay na Diyos. Pero hindi lang yung iglesia ni, alam nyo na. Ha? And today, God has given us a church so that we can shine our light through them. Saan ba tayo natitrain, mga kapatid, bago tayo sumulong sa gera? Sa iglesia, sa church, mga kapatid. A group of believers. Dito tayo tinitrain. Pastor Lahi, ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lahi, mga kapatid. Tinrain ang mga pastor at elder. So dito sa iglesia, hindi solo flight, mga kapatid. Hindi ka nalang makikonnect sa iglesia kasi okay lang. Wala naman si Father Lahi, wala na si Pastor Lahi, okay lang ako dito magsulo. That is very wrong. I'll tell you. That is very wrong. Dahil may iglesia ang babalikan ng bugtong at buhay ng Diyos at hindi lang ikaw ang babalikan. Special ka talaga na isahin ka lang talaga. Kailangan mong pumunta, mga kapatid, doon sa kawan, 99 para maging 100. You see, mga kapatid, ang bugtong at buhay na Diyos nagbigay sa atin ngayon. Binigyan tayo ng iglesia ng bugtong at buhay na Diyos so that we can shine our light through them sa pamamagitan ng iglesia, sa pamamagitan ng church. Hindi lang para sa isang tao. Hindi ka magsashine, mga kapatid, na ikaw lang mag-isa. Hindi ka magsashine. Dahil ang hawakan dyan, mga kapatid, yung kandila dyan, mga kapatid, ay walang iba, mga kapatid, kundi ang iglesia ng bugtong at buhay na Diyos. Hindi as individual. Hindi ka magsashine na ikaw lang. Diba? But as a church, we need to go out to seek and save the lost. Yun po ang trabaho ng bawat isa sa atin. 144,000 to seek and save the lost sa tulong ng kapangyarihan ng bugtong at buhay na Diyos. Banal na espiritu ng bugtong at buhay na Diyos. Tapos, papahanap nga ng bugtong at buhay na Diyos, yung great multitude, mga kapatid, tapos ayaw mong sumama. It's up to you. Gusto mo magsulo? It's up to you. Kasi may pananampalataya ka na? It's up to you. Hindi po ganun. You have to connect with the church. Isang katawan. Paano ka matatawag na isang katawan kung separate ka sa katawan? Alam mo, kahit mayroon kang 100 na mata, mga kapatid, mayroon kang 100 na kamay, kung itong kamay mo naman separated sa body, hindi ka makagawa ng iyong dapat gawin. You see? Gets nyo ba yung sinasabi ko, mga minamahal kong kapatid? Kahit isang libo pa yung mata mo, kapatid, o 1,000 pa yung kamay mo, hindi ka pa rin makagawa, mga kapatid. Pag once separated ka, hiwalay ka sa katawan. Kailangan mo ang katawan, kailangan mo ang ulo ng bugtong at buhay na Diyos. Siya ang magsasabi ano kailangan natin gawin at dapat natin gawin. Ano ang kalooban niya. Hindi maikumpara ang 1,000 na kamay, mga kapatid, sa isang kamay na konektado sa katawan ng bugtong at buhay na Diyos. At ang katawan nag-represent sa iglesia ng bugtong at buhay na Diyos. So how about the light? Psalm chapter 119 verse 105. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Psalms 119 verse 105. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos.
So, ang salita mo'y lamparahan sa aking mga paa at liwanag sa aking mga landas. So, it is the Word of God. Ang ilaw. Okay? Ang ilaw. So, if we are to help others, mga kapatid, to experience repentance and change in their lives, we must give them the Word of God. Salita ng bugtong at buhay na Diyos. Romans chapter 13 verse 10. Nanggagaling ang pananampalataya sa pakikinig. Sa ano pakikinig? Pakikinig sa salita ng bugtong at buhay na Diyos. You have to give them the Word of God. Okay? Ating iglesia, mga kapatid, must be the one that will shine the light of God's Word to others. Okay? Yes, i-assist natin in the change, mga kapatid, that we must take place in a person's heart. Example, tayo, mga kapatid, na mga bugtong na anak ng bugtong at buhay na Diyos, must walk as a children of light. Dapat nasa liwanag tayo. Pinapakita natin yung integrity, yung purity, and love, mga kapatid, in a daily life. Okay? So, ang action dapat natin mag-align sa ating pananampalataya. Kasi merong bibig lang, mga kapatid, sobrang layo naman sa gawa. Puro pag-ibig, pero ang gawa naman, puro paninira. So, dapat nag-inline ang ating gawa sa ating pananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos. So, just as the righteous and just live by faith on the Word of God, so we must learn to give others, mga kapatid, and share with others the Word of God as well. Kailangan mo magbahagi ng salita ng bugtong at buhay na Diyos. Hindi ka nabuhay dito sa mundong ito para mag-solo flight ka. Okay? Hindi ka nabuhay para sa iyong sarili. Nabuhay ka para sa bugtong at buhay na Diyos. Tandaan, kailangan din, anong ginawa ng babae para mahanap niya yung lost coin? Kailangan din niyang magwalis at maghanap ng masigasig. Nagsusumikap na hanapin. So, dahil may term na pagsusumikap, hindi ito casual, mga kapatid, na magsalita ka lang, nangaral ka ng salita ng bugtong at buhay na Diyos. But, mga kapatid, pag sumikapan mo, magbahagi ka ng salita ng bugtong at buhay na Diyos at mag-study ka rin, mga kapatid. Bago ka mangaral sa iba, mag-study first ka muna. Unahin mo muna yung sarili mo sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. Pray ka sa bugtong at buhay na Diyos, mga minamahal kong kapatid, na una kang baguhin para maging pagpapala ka sa ibang tao. Okay? Ito yung interesting side application. Yung babae, mga kapatid, lost 1 piece out of the 10 pieces of silver. Okay, para maintindihan nyo, kasi tinanslate natin sa Tagalog, basahin natin yung English version. Okay? Yung English version nito, mga kapatid, tabasa natin. Luke chapter 15, verse 8. Sinabi dito, purihin ang bugtong at buhay na Diyos, or suppose a woman has 10 silver coins. Hindi lang basta barya lang pala yun, mga kapatid, kundi silver coins and loses one. Nawala yung isa. Mayroon siyang 10 silver coins at nawala yung isa. So what does silver represent? Psalm chapter 12 verse 6. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Awit 12:6. Ang mga salita ng Panginoon ay mga dalisay na salita na gaya ng pilak na sinubok sa hurno sa lupa na makapitong dinalisay. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo na pinaka makapangyarihan sa lahat. So, mga kapatid, it represents the Word of God. Okay? 10 pieces of the Word of God, mga kapatid. So, what could that possibly point to the Bible? It is the 10 Commandments. Okay? Silver represent the Word of God. At yung 10, mga kapatid, 10 utos sa bugtong at buhay na Diyos. And it says, the one was lost. Nawala yung isa. Which of the 10 commandments, mga kapatid, was seemingly lost? It is the very heart of the 10 commandments. The fourth, the Sabbath commandment. Ano nawala? Yung Sabado. Ba't nawala? Kaya hindi pa yun nawala, mga kapatid. Hindi sana, lahat tayo ngayon nandito sa mundong ito, nagsabat ang araw ng pinangili natin. Yung araw na pinabanal ng bugtong at buhay na Diyos, yung Sabado. So yun ang nawala, mga kapatid. Ay, yung silver? Ang silver ay Word of God. So yung 10 silver, yung 10 Word of God, nawala yung isa, it is the Sabbath, mga kapatid. Okay? And in order to find it, the church, ang iglesia,
kailangan pong pailawin muna ang ilaw, na ibig sabihin, ito yung salita ng bugtong at buhay na Diyos, at kailangan maghanap ng may buong pagsisikap. At kailangan walisin ang lahat ng mga tradition, mga kapatid, that we're able to find it again. Okay, walisin yung mga dumi, yung mga tradition, mga kapatid, tanggalin yun. Tanggalin yung mga dumi, mga kapatid, para mahanap natin yung barya na nawawala. Yung hindi niya alam na nawawala pala siya, yun ang ibig sabihin ng the lost coin. Walisin mo na yung mga tradition na pinaniwalaan. Kasi, mga kapatid, itong fourth commandment, ito yung hindi binibigyan pansin lahat. Pinansin nila yung 9 na kautusan ng bugtong at buhay na Diyos, yung Siyam, pero yung isa ay, ano ginawa nila? Dinisregard nila. Hindi nila pinansin, mga minamahal ko, mga kapatid. Okay? So, the first parable illustrates the work of our Lord Jesus Christ in the heart of those that are lost. Ito yung trabaho ng bugtong at buhay ni Diyos. He goes out to seek and to save us. Bumaba siya dito sa sanlibutan para tayo ay hanapin at iligtas. Kaya ang bugtong at buhay ni Diyos nagtatrabaho sa ating mga puso ngayon. And in similar manner, mga kapatid, He has left that work for us to do as well. Okay? Dahil tayo ay nahanap ng bugtong at buhay na Diyos at Kanyang iniligtas doon sa kalbaryo ng krus sa ating pagkakasala, because all have sinned and come short of the glory of God. Romans chapter 3 verse 23. Anong nangyari, mga kapatid? Tayo ay niligtas ng bugtong at buhay na Diyos. Ano yung kinumission? Ano yung inutos sa bugtong at buhay na Diyos sa bawat isa sa atin? Mababasa natin sa Matthew chapter 28 and Mark chapter 16. Ang sumampalataya at magpabautismo, maliligtas. So anong kailangan, mga kapatid? Para magpabautismo ang tao, kailangan mong mangaral. Matthew chapter 28 verse 18 to 19. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Matthew chapter 28 verse 18 to 19. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Matthew 28 verse 18 to 19. Ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So, yun ang kinumission, mga kapatid, sa bawat isa sa atin ng bugtong at buhay na Diyos. Ang sumampalataya at magpabautismo, maliligtas. So, the second parable illustrates, naglalarawan even more the work of the church. The lost coin, yung the lost coin. And how we are to follow what our Lord Jesus Christ has done for us. Okay, yung babae nagrepresenta sa iglesia. Hinanap yung nawala, mga kapatid. Yung lost coin. Out of 10, merong isang nawala. Fourth commandment. Dahil hindi naman to sinunod ng lahat . Ito yung gusto ipapangaral, mga kapatid. The gospel. Kasama na yung muling pagsakripisyo at muling pagkabuhay ng ating bugtong at buhay na Diyos. Okay? How can we seek and to save the lost, mga kapatid? How can we can seek and save the lost? Sa pamaraan na tulungan po natin silang makita ang liwanag ng salita ng bugtong at buhay na Diyos. Sa anong paraan? Tulungan natin sila na makita ang liwanag ng salita ng bugtong at buhay na Diyos. Today, if you want to fulfill what God has called each of us to do, mga kapatid, we must have the light of God's words in our hearts. Mauna po yan sa ating puso so that we can share it with others. Dapat sa atin muna, ma-experience muna natin yan, mga kapatid, ang salita ng bugtong at buhay na Diyos, bago po natin yan ipangaral sa ibang tao. Bago tayo mag-share ng gospel ng bugtong at buhay na Diyos, dapat ipatrabaho muna natin sa bugtong at buhay sa ating mga puso. Yung ating mga ugali, yung ating mga karakter. Yun dapat ang nauna, mga kapatid, na baguhin ang ating sarili ng bugtong at buhay na Diyos bago tayo pumunta doon sa labas at mangaral ng salita ng bugtong at buhay na Diyos. Alam mo, being a child of God is not just about going to the church and just sitting through a sermon na nakikinig ka, having fellowship with others and eating together. Hindi po yun ang essence, mga kapatid, na ikaw ay naging bugtong na anak ng bugtong at buhay na Diyos. Sa ano pong paraan? Dapat po ma-experience po natin yung true repentance, yung totoong pagsisisi, mga kapatid, na ipagkaloob ng bugtong at buhay na Diyos sa pamaraan po through the word on our hearts, mga kapatid, sa salita ng bugtong at buhay na Diyos sa ating mga puso, so that we can go out and be lights to the world. Maging ilaw tayo.
sa buong sanlibutan sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. But unfortunately, mga kapatid, not many of us are fulfilling that calling today. Hindi lahat sa atin ay nagagampanan po kung ano yung inutos sa atin ng bugtong at buhay na Diyos. Too many of us are pew warmers. Marami sa atin na paupo-upo lang, mga kapatid, at walang ginagawa, mga kapatid. Marami sa atin na nakikinig tayo ng sermon pero wala tayong ginagawa. Lalo na papunta tayo sa araw ng Sabado, sambahay ng bugtong at buhay na Diyos, pero marami sa atin na wala yung presensya natin doon. Marami sa atin na laging nasa labas or nasa cellphone ang ating mga sarili, mga kapatid, lalo na pag-araw ng Sabado. So, where we can start? Saan ba tayo mag-uumpisa? Let's give God a chance, mga kapatid, to work upon our hearts, na baguhin tayo. Let's spend more time in His Word. Yun ang sinabi ng Psalm chapter 119 verse 9 to 11. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Psalms 119 verse 9 to 11. Sa paano lilinisin ng isang binata ang kanyang daan? Sa pagdinig doon ayon sa iyong salita. Hinanap kita ng aking buong puso. O huwag nawa akong malihis sa iyong mga utos. Ang salita mo'y aking iniingatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. You see, mga kapatid, ang salita ng bugtong at buhay na Diyos dapat ilagay natin sa ating puso at isipan. Isipan to remember the Sabbath day. Bakit sa puso din? So that if we love God, we will keep His commandments. John chapter 14 verse 15. Sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. So, let's give God's word a chance, mga kapatid, to change us today and in this coming week. So, darating pa ng mga panahon na baguhin tayo na salita ng bugtong at buhay na Diyos. Alam mo, as we close, I want to speak to two groups of people tonight. Okay, 2 tao lang po, mga kapatid. To the lost, sa mga taong nawawala. At hindi alam, nawawala sila, mga kapatid. Maybe you feel like that sheep today, na hindi mo alam paano pabalik. Pagod at maraming pagdududa sa iyong puso ngayon. Maraming pagdududa kung nasa tamang daan ka pa ba or napalayo ka na sa kawan ng bugtong at buhay na Diyos. Or maybe, mga kapatid, you feel like that coin, stuck in the dirt, useless, and in the dark. You think, mga kapatid, you are too far gone. Nakala mo, kapatid, nandoon ka nasa kadiliman ka. Nakala mo, wala kang magawa, mga kapatid. You don't know. Na hindi mo alam na nawawala ka na pala. Marami po yan sa atin, mga kapatid, hindi natin alam na nawawala na pala tayo. Alam mo, parehong nawala itong dalawa, mga kapatid. The problem of the coin ay wala siyang magawa sa sarili niya, mga kapatid, because hindi niya alam na nawawala siya. And the problem sa tupa, mga kapatid, is nawala siya pero hindi niya alam paano pabalik. Alam mo, the message of the sermon is that the shepherd is already looking for you. Alam mo, sometimes iniisip mo wala kang kwenta na tao. Alam mo, sino ba naman ako? Sino ba naman ako na, ano lang naman ako, mahihirap ako. Hopeless ka na. Hindi mo alam, mga kapatid. Kaya minsan, umaalis ka sa kawan, sa iglesia ng bugtong at buhay na Diyos. Pero tandaan mo, mga kapatid, yung tupa na wala, hindi siya naging kambing, kundi ang tupa na wala, mga kapatid. Ang value mo, ang halaga mo sa bugtong at buhay na Diyos ay hindi nagbabago. Alam mo, yung pera, kahit kumutin mo pa yan, kahit tapak-tapakan mo pa yan, mga kapatid, yung pera hindi nagbabago ang value niya, mga kapatid. Ang 1,000 ay 1,000 pa rin yan. Kaya, iniisip mo na hopeless ka na sa sitwasyon mo, ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid,
ay hinahanap ka ngayon. You don't have to clean yourself up before you found. Hindi mo kailangan linisan ang sarili mo, kapatid. You just need to let Him lift you onto His shoulder. Kasi nung nakita ng shepherd, mga kapatid, nakita ng tagapangalaga ng tupa ang kanyang tupa, hindi na niya pinalakad. Kinarga na niya, mga kapatid, at dinala niya, mga kapatid, pabalik, mga kapatid. Alam mo, tingin mo you are lost. Hindi mo alam, hinahanap ka ng bugtong at buhay na Diyos ngayon. Stop running. Huwag kang takbo ng takbo, mga kapatid. Dahil ang bugtong at buhay na Diyos, pumunta siya dito not for the righteous, but for the lost. Sa mga taong makasalanan para magsisi. Okay? Always remember, mga kapatid, pag tayo napapagod na, mga kapatid, yun yung time nakalong-kalong na tayo ng bugtong at buhay na Diyos. Diba, remember? Bakas na mga paa sa buhangin. Ang akala mo, kapatid, na iniwan ka ng bugtong at buhay na Diyos sa gitna ng iyong pagsubok. Parang nasa dark ka na, nasa kadiliman ka na hopeless ka na, wala ka na makitang liwanag. Sinisi mo ang bugtong at buhay na Diyos, yun pala yung time na sinabi ng bugtong at buhay na Diyos, mahal kong anak, sa panahon na isang bakas na lang ng paa nakita mo sa buhangin, then that's the time na kinalong na kita sa makapangyarihan kong mga kamay. Ganun po ang ginawa ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, sa bawat isa sa atin. You are tired? Lumapit ka sa bugtong at buhay na Diyos. Ang bugtong at buhay na Diyos will give you rest. Stop running. Huwag kang palayo ng palayo, mga kapatid, nang hindi ka na tuluyang makabalik. Alam mong nawawala ka na, bumalik ka. Alam mo naman paano pabalik. Dito sa nawawalang tupa, hindi niya alam kasi short-sighted nga. Let God, mga kapatid, hayaan mong bugtong at buhay na Diyos ang magkarga sa iyo, mga kapatid. And to the found, sa mga nandito naman, mga kapatid, for those who are already in the fold, nandito sa loob ng kawan, who are safe in the house, we must be careful not to be like the Pharisees. Okay, para sa atin, mga minamahal ko, mga kapatid, na natili sa karya ng bugtong at buhay na Diyos, sa tulong ng banal na Espiritu, mag-ingat po tayo na huwag po tayo maging katulad ng Pariseo. When the broken, the addicted, the messy people walk through our church doors, do we grumble? Nagbubulong-bulungan ba tayo kagaya ng ginawa ng Pharisees? Na salo ang bugtong at buhay na Diyos sa mga taong makasalanan, nagbulong-bulungan sila. Sana huwag tayong ganun, mga kapatid, pag once may pumasok sa atin, sa iglesia, huwag natin pagbulong-bulungan kung ano yung kasalanan niya noon, kung ano siyang klase na tao. Yun po ang para sa atin, mga nandito sa loob ng kawan ng bugtong at buhay na Diyos. Alam mo, nung nakita ng shepherd, tagapangalaga ng tupa, yung nawawalang tupa, mga kapatid, at yung babae, mga kapatid, na nakita niya yung lost coin niya, alam mo anong sinabi nila, mga kapatid? They say, mga kapatid, rejoice with me. Rejoice with me, magsaya kayo kasama ko. I have found my lost sheep. Ganun po katuwa ang langit ng mga langit, ang bugtong at buhay na Diyos. Pag once may isang kaluluwa, mga kapatid, na bumalik sa paanan ng bugtong at buhay na Diyos, yung kaluluwa, mga kapatid, higit pa ang halaga sa buong sanlibutan. Ganun po ang kagalakan. Ganun po, mga kapatid, once bumalik ang isang taong nawala sa paanan ng bugtong at buhay na Diyos. Alam mo, ang iglesia is not a museum for saints. Ang iglesia, mga kapatid, ay hindi po ito museum para sa mga banal. It is a hospital for all sinners. Ito po ay hospital ng mga makasalanan. Kaya nga tinawag dito, mga kapatid, ang bugtong at buhay na Diyos, He came to seek and to save the sinners, the lost. Ang iglesia, mga kapatid, ay grupo po ito ng imperfect people. Dahil ang bugtong at buhay na Diyos ang nagja-justified sa tao.
Kaya wala pong husgahan. Kasi lahat tayo ay may sakit spiritually. Dahil tayo nagkakasala sa ating isipan, sa salita at sa gawa. Let us be people who value the one. Yung taong nawala, mga kapatid, yung mga taong nawala, mga kapatid, yun po ang kinumisyon, yun po ang trabaho na iniwan sa atin ng bugtong at buhay na Diyos. Let us be the people who value the one. Bigyan nating halaga ang bawat isa. Kung nawala, puntahan mo, bisitahin mo. Who search with the Father and who rejoice when the lost are found. Huwag po tayo maging katulad ng Pariseo na nagagalit tayo, mga kapatid, kung mayroong mga taong makasalanan sa loob ng iglesia ng bugtong at buhay na Diyos. Leave it to God. Leave it to God, mga kapatid, because we are all sinners. Kung hindi po dahil sa bugtong at buhay na Diyos sa kanyang pagbaba dito, lahat tayo, mga kapatid, ay kandidato tayo sa magpapako doon sa kalbaryo ng cross. But God save us. Kaya kung ano yung pagmamahal ay binigay ng bugtong at buhay na Diyos sa bawat isa sa atin, extend mo yan sa mga tao, mga kapatid, na nawawala, makasalanan, halos lahat naman tayo eh. Ano kapatid, you should pray tonight. Magpasalamat tayo sa bugtong at buhay na Diyos sa mensahe na kanyang pinadala. Alam mo, every time that you're hopeless, ang bugtong at buhay na Diyos, iiwanan niya ang 99, mga kapatid, just for you, mga minamahal kong mga kapatid. Kaya purihin ang bugtong at buhay na Diyos, mga Diyos, Panginoon Kristo na makapangyarihan sa lahat. Tayo po ay nagpapasalamat sa bugtong at buhay na Diyos sa kanyang mensahe na pinadala ngayong gabi. Purihin po ang bugtong at buhay na Diyos, mga minamahal kong kapatid. Malaki ating pagpapasalamat. Magbasa muna tayo ng comment. Sabi ni Sister Irma, happy watching po sa Pastor Lahi Live. Lolita Bunyag, welcome sa Pastor Lahi Live. Sister Lolita Bunyag. Pastor Jason De Leon, si Adan at Eva nagtago ng nakalabag sa kautusan ng bugtong at buhay na Diyos. Kahit takip-takip ang kasalanan, ngunit handang humarap pa rin sa Panginoon. Sana ganun din tayong tao, kahit nagkasala na, gawin pa rin na magsisi at bumalik sa kanyang kawan at sa bugtong at buhay na Diyos. The problem dito, Pastor, hindi na alam paano bumalik. Or di kaya hindi alam na nawawala na pala. That's the difference, mga kapatid, sa dalawang parable na ito. Alam niyang nawala siya, lost sheep, pero hindi na makabalik. Hindi niya alam paano bumalik. At yung isa naman, the lost coin, hindi niya alam na siya ay nawawala. Saan kaya napabilang ito, mga kapatid, sa dalawang ito? Sister Sobrado Joanna, kaya mga kapatid, babalik tayo sa bugtong at buhay na Diyos dahil mahal kita niya. God bless. Sister Joanna Alabastro, magandang gabi sa iyo dyan. Padagdag pa dito ni Pastor Jason De Leon, madaling hanapin ang nawawala, ngunit mahirap hanapin ang nagtatago. Tulad ng natutulog, mas mabuti ang gisingin ang tulog kaysa sa nagtulog-tulugan. Tama. Mas madali hanapin yung nawawala compared sa nagtatago, ayaw magpahanap. Diba? Parang taong gising ba na nagtulog-tulugan. Hirap, gisingin. Elder Leomar Hakama, mayong gabi sa tanan, especially sa atong mahal na Deborah Israel. Mayong gabi Elder Leomar. Sister Myrna Ilorde, happy watching, Kay Nanay Tagala, magandang gabi sa iyo dyan, Na-miss ko na kayo dyan. Okay, Sister Jennifer Mahaba-Fautrao. Brother G-Boy, magandang gabi sa iyo, Brother G-Boy. Happy birthday. Walang katapos ang birthday. Sister Tintin Tundi Galiano. Okay, sa iyong mahal sa buhay. Sa iyong buong pamilya, kay Sister Marites, God willing, nandyan ang ating mga mahal na mga pastor at elder. This coming Saturday, God willing. Nanay Francine, Nanay Francisca Pondias. Magandang gabi po sa iyo, Nanay Francine. Sister Jennifer?
Pidad, magandang gabi sa iyo, Sister Jennifer Pidad, ha? Sa Kapagadian. Sister Merafel Garupa Cabrito Kabasag, kaya tayo nakagawa ng mabuti dahil sa banal na Espiritu ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Kaya nga wala pong credit talaga sa atin. Yung pagsisisi natin, pinagkaloob din yan sa atin ng bugtong at buhay na Diyos. Nakagawa tayo ng kautusan dahil yan sa banal na Espiritu na nilagay ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Wala talaga tayong ambag mga kapatid. Lahat yan, credited yan sa bugtong at buhay na Diyos. Sister Dolores Esguera, magandang gabi sa iyo. Sister Queenie Kabahog, isang magpalang gabi po, Sister Deborah Israel, sa lahat po na manonood ng live ngayong gabi. Magandang gabi sa iyo, Sister Queen. Brother Melchor Opada, magandang gabi sa iyo sa Kamanga Tukuran. Sister Lina D. Mihila, magandang gabi sa iyo. Nanay Esther Tinasas, magandang gabi. Sabi ni Nanay Francine, may gabi, mahal naming Sister Deborah Israel. Shalom, alikim shalom, ha, Nanay Francine. Sister Irma Hinita, marihin ang bugtong at buhay na Diyos na pinakamarihan sa lahat. Amen. Elder Ellie Golies, magandang gabi po sa lahat. Shalom, alikim shalom. Elder Ellie Golies, Sister Myra, Sister Metch. Okay. Nawala. Okay mga kapatid. Sister Elena Neri, amen po. Sister Jadel May, amen. Pastor Jason, amen. Nanay Yoli Fonte, amen. So mga kapatid, maraming salamat sa inyong panonood ngayong gabi. Sister Sheena Labad, purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Happy Monday everyone. Maraming salamat sa bugtong ug buhi nga Diyos sa manindot nga mensahe. Sister Deborah, dalay ko na bugtong buhi nga Diyos. Shalom, alikim shalom. Sister Sheena Labad. At sa ating 25,000 viewers, ha? Maraming salamat sa inyong panonood ngayong gabi. At okay, 25,000 viewers. Maraming salamat at tayo nagpapasalamat mga kapatid higit sa ating bugtong at buhay na Diyos. It's because dahil sa mensahe na kanyang pinadala nitong gabi na ito dito sa inyong maliit na lingkod. Lahat po ng kapurihan at lahat po ng karangalan, binabalik po lahat natin yan sa bugtong at buhay na Diyos, mga minamahal ko mga kapatid. Okay, tandaan mo natin. Always remember that God loves us so much mga kapatid. Okay? Bumaba siya mismo dito sa sanlibutang ito para sa bawat isa sa atin. Kung ikaw iniisip mo na hindi ka mahalaga ngayon, walang importante ang buhay mo, pues mga kapatid, importante ka sa bugtong at buhay na Diyos. Handa niyang iwan ng 99 mga kapatid just for you. Okay? Para sa iyo. Kaya kung isipin mo na hindi ka mahalaga, na walang kwenta ang buhay mo, you are wrong. Okay? You are important mga kapatid. Lahat mga kapatid. Millions of angels, lalong-lalo natin bugtong at buhay, mag-celebrate sa langit ng mga langit. Once mga kapatid, bumalik ka sa paanan ng bugtong at buhay. So always remember that. Ganun po tayo kamahal ang bugtong at buhay na Diyos mga kapatid. Sister Irma Hinita, purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Maraming salamat po sa mensahe, mahal na Deborah Israel Lahi. Kahit po nakagawa tayo ng maraming kasalanan, kung tayo po ay magsisi ng bukal sa ating puso, tayo po ay patatawarin ng bugtong at buhay na Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Amen po. Amen. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Sister Irma Hinita, yun ang sinabi ng 1 John chapter 1 verse 9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive our sins. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Sister Irma Hinita. Back to Christ. Apologies, Commander Atsa. To Christ be the highest glory and honor. Okay mga kapatid, always remember, love one another. Hindi love one another, ha? Hindi yung maghigitan bawat isa, kundi love, L-O-V-E, love one another. Hindi mag-love one another. Okay, huwag maghigitan sa bawat isa. Always remember, mahal na mahal tayo ng bugtong at buhay na Diyos. Okay? Mga kapatid, huwag mong isipin na walang kwenta ang buhay mo. Huwag mong isipin mga kapatid na walang halaga ang buhay mo. It's because yung buhay mo mga kapatid, napakahalaga sa bugtong at buhay na Diyos. Binili niya mga kapatid sa kanyang dugo ang ating kaligtasan. Sa kanyang mahaling dugo mga kapatid. To a point mga kapatid na wala ng dugo na natira sa kanya at the time na pinako na sa Kalbaryo ng cross. It's because pigang-piga na ang bugtong at buhay na Diyos. Para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Kung isipin natin mga kapatid na parang wala na tayong direksyon sa buhay, then pray to God, open your Bible, read the Word of God, and let God mga kapatid
Allow God to change your heart. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Lady Gian Lastimosa Dabalos, to God be the highest glory. Magandang gabi. At kay Brother Jimwell, shoutout din na kay Sister Ami Algabre, ang mga Tigres sa Algabre, ha? Magandang gabi sa iyo kay Pastor Mateo at sa lahat ng nandyan ngayon sa Ginabot. Isang palang gabi sa aking butihing ina. Magandang gabi sa iyo at kay Pastor Mans. John Clark, magandang gabi. Jennifer Palarion, Pinad, magandang gabi sa iyo, Sister Jennifer. Sakto ka na talaga ng live. Magandang gabi. So mga kapatid, maraming salamat sa inyong panonood ngayong gabi. At sana'y hindi kayo magsawa mga kapatid. At lagi tayong manalangin sa bugtong at buhay na Diyos na bigyan pa tayo ng mga mensahe na salita ng bugtong at buhay na Diyos habang may panahon pa. Habang may liwanag pa mga kapatid. Because time will come. Mga kapatid, na darating talaga ang araw ng kadiliman, mga minamahal ko mga kapatid. Hindi na natin makita yung ating dadaanan. So it means mga kapatid, darating ang panahon na pilit sisirain, pilit susunugin, pilit papatayin lahat patungkol sa banal na kasulatan at sa mga nangangaral na salita ng bugtong at buhay na Diyos. Always remember, mahal na mahal tayo ng bugtong at buhay na Diyos. Sabi ni Brother J-Boy, Amen, dalay ko ng bugtong at buhay na Diyos. Daghang salamat, mahal na Deborah Israel. Shalom, alikim shalom, Brother J-Boy. Happy birthday. So, manalangin bago matulog at di naman kalabisan mga kapatid, ipanalangin din po ninyo itong maliit ninyo na lingkod na bigyan pa tayo ng bugtong at buhay ng Diyos ng mga maraming mensahe bago ang International Sunday Law, bago mawala man, mawala ito sa social media mga kapatid. Panalangin natin sa bugtong at buhay na Diyos at manalangin po tayo mga kapatid para sa ating mga pastor at elder kasi very crucial po ang posisyon sa mga pastor at elder mga kapatid. Lalo na po itong inyong maliit na lingkod, mga minamahal kong kapatid. Bitbit ko ang kawan ng bugtong at buhay na Diyos. At mayroon po tayong mga pastor at elder mga kapatid na tumutulong po, nagtutulungan para po sa bayan ng bugtong at buhay, para po sa kawan ng bugtong at buhay na Diyos. Kasi pag once mga kapatid, nagturo ng tataliwas na sa banal na kasulatan, ang mga pastor at elder, kinukundi na po ito ng bugtong at buhay na Diyos. At ang punishment ay doon na sa Judgment Day. Kaya may panalangin po natin ating mga pastor at elder mga kapatid na laging gabayan ng banal na espiritu bawat mensahe na ibibigay. At itong inyong maliit na lingkod, mga minamahal kong kapatid. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Pastor Alejandro Palarion, magandang gabi, kagalang-galang, mahal, Cherry. Deborah Israel, Pastor Lahi Live. Dalay ko ng bugtong buhay na Diyos, Jesus Christ, Shalom, Alikim. Alikim Shalom, Pastor Alejandro Palarion. So mga kapatid, maraming salamat again. Once again, magandang gabi sa bawat isa sa atin. Always remember na ang bugtong at buhay na Diyos ay hinahanap niya yung mga taong nawawala. Kung ikaw may hopeless, ikaw may nawalan ngayon mga kapatid ng pag-asa, malapit ang bugtong at buhay na Diyos sa iyo ngayon. Kaya manalangin, lumuhod, magbasa ng banal na kasulatan, at huwag kalimutan na i-share natin ang salita ng bugtong at buhay na Diyos. Itong live ngayon, itong inyong maliit na lingkod mga kapatid, paki-share, paki-like, at paki-follow mga kapatid. Nang hindi man kayo nagbimensahe, pero sa pamagitan po ng pag-share ninyo sa mga live po na ito inyong maliit na lingkod ay kaparte na po kayo sa gawain ng bugtong at buhay na Diyos. Purihin po ang bugtong at buhay na Diyos sa pinakamakaparehan sa lahat. Sabi ni Sister Irma Hinita, to God be the highest glory. Okay, maraming salamat mga kapatid. Have a good night. At ibigay natin ang last song kay Commander Atsa.
bugtong at buhay na Diyos sa Diyos, Panginoon Kristo na pinaka makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa bugtong at buhay na Diyos sa mensahe na yan ibinahagi sa atin sa pagkitan ng kanyang kabiyak sa kanyang suko, Deborah Esther. Ating awitin ang awit na pinamagatang Ako'y Binago Mo. Minsan pa sa aking bumuhay, ako'y nalayo sa'yo, nabuhay sa kasalanan, walang pakialam. Ako'y suwain sa'yo, ginawa ang nais ko. Akala ko'y tapos na ang lahat. Yan ang buhay ko noon. Wala takot sa'yo. Ako'y binago mo. Sa ilalim ng iyong grasya, ramdam ko ang paghihirap mo, ang iyong pagmamahal. Dati kong pagkatao ay wala na. Jesucristo, Panginoon ko, ako'y binago mo. Ako'y binago mo. Dumating ang panahon, ako'y naghihirap na, walang mapupuntahan, walang kapag-asa. Ako'y bumalik sa'yo, bilang alipin mo. Di ko sukat akalain, ako'y tinanggap mo bilang iyong anak. Ako'y binago mo. Ako'y nasa ilalim ng iyong grasya. Ramdam ko ang paghihirap mo, ang iyong pagmamahal. Ang dati kong pagkatao ay wala na. Jesucristo, Panginoon ko, ako'y binago mo. Ako'y binago mo.
Dati akong mahina, ngayoy malakas na. Dati ako sa kadiliman, ngayoy sa liwanag na. Dati akong naliligaw, ngayoy natagpuan mo na. Eto ako ngayon, malaya na, malaya na. Dahil sa'yo, Panginoon ko, dahil sa'yo, Panginoon ko. Ako'y nagpatira pa sa trono mo, ako'y nagsusumamo sa panan mo. Ako'y nagbalik loob sa'yo at tinanggap mo. Kung wala ka sa buhay ko, paano na lang ako? Paano na lang ako? Nasaan kaya ako? Ako'y binago mo, ako'y nasa ilalim ng iyong grasya. Ramdam ko ang paghihirap mo, ang iyong pagmamahal. Ang dati kong pagkatao ay wala na. Jesu Kristo, Panginoon ko, ako'y binago mo. Ako'y binago mo. To God be the glory. Shalom. Aleichem.